Mga kababayan, isang napakalaking pasabog ang gumigising ngayon sa buong sambayan ng Pilipino. Usap-usapan na sa bawat sulok ng bansa at nag-aapoy ngayon sa social media ang di umano'y maagang pag-anunsyo ni Vice President Sara Duterte ng kanyang magiging running mate o Vice President para sa darating na 2028 national elections. Oo, tama ang inyong narinig. Kahit malayo pa ang eleksyon, tila naghahanda na ng maaga ang kampo ng mga Duterte para sa isang malawakang pagbabalik sa pinakamataas na pwesto. Ayon sa mga kumakalat na bali-balita at blind items, isang kilala at tinitingalang personalidad mula sa makapangyarihang angkan ang napipisil ni Inday Sara upang makasama niya sa inaabangang laban na ito. Sino kaya ang maswerteng politikong ito? Isa ba itong mambabatas mula sa Senado, o isang tahimik ngunit matinik na gobernador mula sa probinsya? Dahil sa nagbabagang balitang ito, lahat ng mga kritiko at oposisyon ay nagulantang at tila nabulabog sa kani-kanilang mga opisina. Nag-uumpisa na raw magkasa ng mga counter-attacks ang kalaban dahil alam nilang kapag nabuo at isinapubliko ang tambalang ito, siguradong mahihirapan silang tibagin ang solidong suporta ng mga tagasunod ni Inday Sara at ng Duterte administration. Marami ang natutuwa ngunit marami rin ang pilit na kumukwestiyon kung bakit napakaaga ng hakbang na ito. Kayo, mga kasolid, sino sa tingin nyo ang pinakakarapat-dapat na maging vice-presidente ni Inday Sara sa 2028? Ay comment na sa ibaba at pag-usapan natin yan. Ayun ho mga kababayan, dahil nga naman hindi pa panahon ng papile ng Certificate of Candidacy, hindi pa ho mapangalanan ni BP Sara ang kanyang mga senatorial candidate at ang kanyang vice president. Pero tayo ho'y nakakasiguro kung sino man ang pipiliin itong si Vice President Sara Duterte, nakakasiguro ho tayo. Nagbigay na siya ng hint malamang sa malamang abogado yan Kung abogado yan, ang magiging trabaho niya daw ho di umano siya ang tatrabaho doon sa mga magnanakaw dito sa administrasyon na to. Rekta na ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. Palakpakan ho muna natin ang ating pinakamamahal na Vice President Sara Duterte. Yay! Palatuntunan. At parami pa po ng paramisan, ano? Yung ating YouTube ay 1 milyon na po mahigit ang ating followers. Balitaan ko nga Opo, hinihintay na lamang yung plug-in ng YouTube. Ngayon, gold, ang tag doon, nasan? Yung silver button. Hindi, 50, gold ba? gold Gold? button. Ganun Yan, ba? pagka 1 milyon. Hindi naman ako nagtataka dyan sapagkat ako nakita ko na yung mga indicators nung nakaraang taon pa. Nung kayong dalawa'y pagkaguluhan dun sa Luneta. Sabi ko, Ganyan naman pinaalala siya. meron akong nakikinikinitang magandang darating sa dalawang ito Opo. Ayan. Ano mo yung 50 years old pataas yan 50. Ay, nako. Ganun pa man doon sa ating mga kabayan, bagamat hirap ang buhay sen, umuusad, ang ating mga OFWs, kung mayroon daw pong mga pinababalik sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung nakakatuwa. Para mixed emotion, 40,000 pataas, sen, hanggang 50,000. Ang mga umaalis naman, pupunta din ng gitnang silangan. Magtatrabaho pa rin daw po. Parang Ito yung mga naka-apply na, nasa proseso na, bago pa man magkagera. Yun nagkasama ng pag-aatubilit pangamba at saka siguro pagbabakasakali na lang Yun nga po, Sen. Dahil matagal siguro lang naka-apply, nagkagasta-gasta na yung mga kababayan natin. Baka naman pagdating natin, biglang huminto yung giyera na yan. Yun na lang siguro iniisip nila Ayun, Kasi yung napauwi natin, mga 4,000 daw po talaga gusto magpa-repatriate. Mga less than 4,000. Problema, takin nyo, ang gustong umalis, 40 to 50,000 ang nakapila po. Di ba nga masama ang loob kasi hindi nakaalis ito nakaraan, Sen. Naghintay lamang ng approval na makalipad na po ng regular ang eroplano papunta ng gitnang silangan. Pero ang dapat ninyong maintindihan doon kapit sa patalim. Yun, literal po yan. Talagang kapit sa patalim. Kasi hindi mo maikakaila na masasapanganib ang buhay nila. At pagsasakripisyong tunay ang gagawin nila. Kasi dati,
hindi ganyan ang kalagayan, walang giyera. Opo. Pero ngayon, kahit na may giyera, harapin nila. Kapit sa patalim na yan. Oho. Yan ang nakikita kong medyo nakakalungkot na kalagayan ng mga kababayan natin. Kung meron nga lang silang iba pa siguro Ay, oo naman po. na pagkakakitaan at may magagawa pa silang ibang bagay, baka yun muna ang gawin nila eh. Totoo po. So ito'y napipilitan na lang dahil nga sa kawalan ng iba pang mga alternatives. Oho. Pero ngayon ho ba, akala ko Sen, ba, bago kayo nag-recess, naimbitahan niyo po yung mga taga Foreign Affairs, OWA, DMW, ang pinagkakaabalahan nila ngayon, yung pagpapauwi sa mga Pilipino, papunta ng bansa, pabalik. Pero meron ba silang assurance kung halimbawa, ano naman ang kaligtasan ng mga OFWs na magbabakasakali pa rin pumunta ng gitnang silangan? Yun ay dapat pagpasyahan siguro ng pamahalaan niya at saka kung sino man yung may kinalaman niya sa pagpapaalis na yan. Kasi kung papayagan mo silang pumunta roon, Opo. ay paano yung kasiguruhan nila? Ayan. Paano yung pagpapasanga, mapapasanga panganib ang buhay nila? Gaano ang magagawa ng pamahalaan na ipagtanggol? Yung tiyakin yung kaligtasan Kaya nila. Sen, ano ba? tiyakin ang kaligtasan nila. Wala ba silang wala ba silang mga contingencies? Wala ba silang papayagan ba natin ito? Halimbawa, Yun na nga, sabi Sen. mo nga, merong gustong nagpasyang umuwi na halos Halos 4,000 po sa talay. 4,000. Pagkatapos ganun din bilang naman ang nagpasya na pupunta roon. O, babalik po 40,000 Sen ang gusto mong malis. Parang, di ba, inconsistent yung dalawang posisyon na yun? Yun, oho. Paano Kaya, titimbangin mo yun? Kung ikaw yung opisyal ng pamahalaan na tumitiyak dyan sa mga pangyayari na yan, kaya mo sila pinapayagang umuwi kasi nakikita mo na May panganib. may panganib na sa buhay nila. Maski sila nararamdaman nila ngayon. Oho. Ngayon, okay, yung pauwiin mo sila. Yun. Kaya lang, yung papunta at pabalik, ay paano mo tatanggapin yun? Kasi samantalang ikaw nga, alanganin ka. Kaya nga pinauwi mo itong mga ito. Pagkatapos, papayagan mong makarating naman yung ganun din bilang. Ayan. Yan naman ang dapat nilang pag-isipang mabuti. Oho. Hindi pa kasama ata ang bilang dyan, Nelson, yung mga Filipino seafarers naman na naipit doon sa Strait of Hormuz. Karamihan pala ng mga carrier na ito, yung oil tanker, Sigurado may Pilipino. check daw po, may mga Pilipino seafarers din. Sigurado. Hindi bali kung halimbawa yung pinagsisilbihan nila, ibang bandera ang dala ng Ayun, barko. yung flag carrier. Yung mga- pinapayagan ng Iran na pumasok doon sa Persian Gulf at ang makalabas ka nga doon sa Strait of Hormuz. Paano kung halimbawa malaman nila na may mga Pilipino pala ron? Sana naman walang ganun, Oho. At huwag na nilang titingnan kung sino. Ang titingnan lamang nila, ano yung banderang iwinawagayway nung barko, nung vessel Oho. na dumadaan dyan. Ay, nako. Anyway, Sen, Ay, teka lang, bago lang tayo lumipat, may nag-verify na ho ba? Hanggang ngayon, nag-aabang kami, Sen, may nag-verify na ba nung sinasabi niyong impormasyon tungkol dun sa pagbili sa Singapore at saka dun sa Petronas? Parang wala hong nangyari. Wala, parang ayaw nilang gawin. Kasi Ganun ba? kapag ginawa nila, tsak, malalaman na mura talaga. Magkakabistuhan ba sa Israel? Magkakabistuhan talaga. Ay, oho. Regular ko nakokontak yung tao Nagbabago lang sabi niya pero hindi ganon sabi niya. So up and down pa rin po na, pero hindi ganun kataas. Hindi ganon kanya. Yung parang kanyang Ganun ho ba? malapit pa rin doon. Hindi yung kagaya ng bigla na lamang na sasalti ko sa aakyat ng ganong kataas. Opo, opo. Well, ang inaasahan na lamang natin ngayon, Nelson, ay magkaroon ng positibong reaksyon at pangyayari itong 2 linggong ceasefire sa pagitan po ng Amerika, Iran at saka ng Israel. Sen. Mukhang meron na kaagad Dahil sa pagkatapos i-anunsyo ni Donald Trump na merong tigil putukan na 2 linggo, ang world market, bumaba kaagad dyan ang presyo. 15% binaba
Hindi ba? Oo. Ba't sa atin hindi pa bumababa? Sabi nga natin, dapat yan may pagbaba din dito sa Pilipinas, di ba? Ayun, Kasi yun. ang kanilang pamantayan, pagka gumalaw sa world market, galaw agad, taas agad dito. Oo nga, Diba? oo. Oo. Ang problema, Yun ang gustong paliwanag ni Sen, doon sa di ba, taga-DOE. Paano yung inyong inventaryo, binili nyo ng mura, ibinenta nyo ng 120% na pagkamahal-mahal? Di ba? Di, nahanapan ko sila ng kwenta eh. Oo. O kaya yung formula. Papayag naman tayo, bakit hindi? Realistic naman tayo, practical naman tayo na kapag halimbawa, yung inventaryo natin ay talagang paubos na, Opo. bibili ka naman eh. Di ba? Meron silang tinatawag dyan sa mga storage na yan na palaging dapat ay meron kang naka-stock na ganong quantity. Yes po, oho. Economic order quantity ang tawag dyan eh. So hindi mo papayagan talagang masaid yun. Naiintindihan natin yun. Opo. Ngayon, sana ipalabas sana ng DOE yung kwenta nila nasaan yung economic order quantity. Oho. Sa pagitan ng halos 50 hanggang 60 araw Opo. Yung sabi ng na Pangulo. meron tayo sa ngayon sa Pangulo, nakikita ko dapat sana kwentado nila, meron silang formula pagdating doon sa economic order quantity, doon pa lamang gagamitin yung replacement cost. Yun naman ang aking hinihingi lang. Bakit ba tayo yung ilitaw? Ba't di natin pag-usapan dito? Para transparent. Para hindi naman ako iniisip ng mga consumers na, teka muna, Pinagsamantalahan nyo kami. napagsamantalahan nyo kami. Hindi pa dapat eh. Siguro may mga 11 days pa bago ano eh. kaya nga. 11 days bago matapos ang ganitong araw, petsa, meron pa kayo eh. Halimbawa, 11 days yun na dyan. Ano? Opo. Nelson. Sa kwenta ko na 3 billion a day, edi 33 billion yun. Oo. Bago. So, Tama, oo. kinita na nila, pagkatapos, pagkakakitaan pa nila dahil bibili ka Yes. doon sa bagong presyo. Oho. Sa makatwid, yung 33, maliwanag na tubong lugaw yun. Oho. Ano yung salita mo kanina, Nelson? Paldong-paldo? Paldo. Oo. Ano ba yung paldo, Jen? Daig pa nun ng tubong lugaw, Sen. Kaya nga, hindi, kalimbawa, siguro, naintindihan niyo yung principle na Yes sinasabi po, ko yes eh. po. Sa sinabi ng Pangulo, pagitan ng 50 hanggang 60 days, ito na madali namang yung principle hindi nagbabago eh. Economic order quantity, sabi niya. Yung kanya ay yung pinaka-timing. Opo. Kung kinakailangan magre-replace ka na dahil nga doon sa consistent na pag-withdraw o pagbili. Alam ng ano yan eh, yung mga tagabili ng mga malalaking mga kumpanya. Yes po. Yung mga logistics officer nila, yung mga purchasing. Alam nila yung pag-i-stock eh. Hindi sila bibili ng marami dahil matatali yung pera nila, baka sakaling bumba ang mga raw materials. Magagaling dyan yung mga yan. Napakarami nating magagaling na tao. Kaya ito sinasabi natin, naiintindihan nila eh. Ngayon, kung nakwenta natin, halimbawa, nag-present ng papel ang DOE. Opo. Mr. Chair, sabi niya halimbawa kay Senator Sherwin, base po dito sa aming kwentas na pinag-aralang mabuti po, ito po yung pinaka-datos na kung saan makikita nyo kung kailan, anong araw bibili sa panibagong presyo ang ating mga oil companies. Ayun, opo. O di maliwanag ngayon. Ano yung nakwenta nyo? Ito po. Pagkatapos po nung giyera magmula po nung magkagiyera, lumilitaw po rito na meron po pala kaming 18 days. Sabi niya. Okay. Opo. O may 18 days pa kayo pala bakit 2 weeks pa lang eh? Ba't na gano'n na kayo? Nagtaas na kagad kayo. O yung 2 weeks ilan yun? 14 lang di ba? 14 days, opo. Hindi pa kayo dapat nagtaas kasi 18 days yung ano ninyo eh. Yung pinaka-timing ng iyong EOQ. Yan. Sa mga tweet, yung 2 weeks na yon,
pinagkitaan nyo talaga, tubong lugaw talaga. Tubong lugaw, paldong-paldo. talaga kayo. Kasi o-order kayo, panibago, on the 18th day. Opo. 14th day pa lang bumanat na kayo Oho. Yung natitira yung sa 14 at saka 18, may pagitan sila, halimbawa, ang palagay mong 4 na araw yun, 12 billion kagad yun. Ganun kalaki. Pero nakita ko siya nung humarap sila dun sa pagdinig ng Senado yung yung uplift committee. Parang nangangalumata daw po kasi ang laki ng lugi nila Nakita niyo ba yung mga petroleum company? Malungkot po silang humarap sa Senado kasi talagang sobrang higpit na raw po ng kanilang sinturon. Pati leg daw po nila, hinigpitan na rin na ng gusto, Yung uplift sa Malacanang yun. Ay, yung kanila ay... Protect. Protect pala. Protect committee pala sa inyo sa Senado. Oo nga pala. Protect committee. Di ba? Kailan sila humarap? Di ba nung tinanong niyo pa yung mga gasoline company? Yung kailan nangangalumata? Nung humarap daw sila, marami yung nakapansin Kasi mga representante daw po ng petroleum company, parang malungkot na humarap sa mga opisyalis ng mga miyembro po ng Senado, para ipakita na kaawa-awa ang kanilang kalagayan. Alam nga naman pangiti-ngiti ka, di nahalata ka naman. Sabi na nga natin. Kinuwenta na nga natin, teka, paldong-paldo ka na nga Bakit na si pahalata pa? Ano ka ba naman? Sabi nila, wag na kayong magtampo. Bababa na nga Bakit nga hanggang ngayon ay ayaw nilang siyasatin yung mga datos na pinresent natin? Wala po, parang ayaw talaga nila i-verify. Sa bagay, nag-usap na kami ni Chairman Sherwin. Opo. At gusto niyang gamitin talaga yon. Hindi ko lang alam kung kailan sa tatawag muli. Pero nakapag-usap kami. Gamitin natin yung datos mo, sabi niya sa akin. Oho. Wala pong nag-verify kahit isa Kahit po doon sa mga petroleum company na nandun po, walang gusto mag-verify. Hanggang ngayon, pati ang DOE Halimbawa, kayong dalawa ni Nelson. Oho. May-ari kayo ng malalaking oil companies dito sa bansa. Oho. Nagsasalita akong ganyan. Kayong dalawa, i-verify niyo yung sinabi ko? May dapat siguro, verify ko talaga. Makakabili pa rin ng mura doon Ha? Di ba? Ako, ganun ang gagawin ko. Hindi ka oil company. Ganun ba yun? Hindi kasi... Hindi niya nakuha sinasabi ko Isa ka sa pinakamalalaking oil companies. Ganun ba? Di ba? Multinational nga pala ko Multinational nakita mo yung datos ko Nelson. Papansinin mo ba yung sinabi ko? Hindi gagawa ko ng ibang kwenta. May mother company ako. Sabi ng mother company ko, ito yung kwenta natin Di ba? Pero, yun na nga lang. Yun na po ang isang malungkot na katotohanan, Sen. Sabi natin Bakit hindi lang sila gumawa ng statement? Oho. Sabihin lang. Chinek po namin yung mga datos po na pinresent ni Senator Dante Marcoleta. Opo. Mali po Ay, talaga naman. Di ba? Oho. Ang kanilang sinasabi ay ganito po yon, yung nanggagaling po kanya doon sa South Africa. Hindi po lang isyu Siguro gumawa ng gano'ng istorya, Ibig sabihin, i-dispute nila. Sana. Sinungalingan. Napakadali. Sinabi ko, ito mura po. Bakit po kasi pinipilit ninyo na ipihit po ang ating pinag-uusapan? Palagi na lang po ang nagiging kontrabida si Mr. Hormuz, di ba? Yan, Mr. Hormuz. Yan, Si Mr. Hormuz, palaging ginagamit sinisisi yun. lahat, Meron siya sinasabi ganito Bakit hindi po nyo tingnan yun? Kung halimbawa po mali, sabihin po ninyo mali. Oho. Wala Walang kumontra Hindi ka nagtataka, Nelson? Nagkaroon po ng kalahating araw na katahimikan sa daigdig ng petrolyo ukol doon sa impormasyon na yun at hanggang ngayon po, sabi ko nga, pati ang ahensya ng gobyerno natin, Department of Energy, parang hindi rin po niya binerify. Hindi, tsaka yung sinasabi ko noon na nilabas natin yung ginamit ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Naalala mo yon, magkakasunod na 3 bagyong malalakas yun. Nagsimula kay Ondoy, kay Pepe, at meron pa parang Ramilya tayo. Ginamit nila yung executive order na kung hindi, na yun, 893 ba yun? Basta gano'n, Opo.
kahit na deregulated nga ang oil industry nang dahil nga sa nagkaroon ng emergency, finraise nila yung yung presyo ng gasolina nun eh. Totoo po, oo. Ngayon, kapag tiningnan mo, mas malala yung ngayon eh. Alam mo kung bakit? Yung Ramil, si Ondoy at saka si Pepeng, hindi naman buong Pilipinas ang Opo. apektado nun eh. Para ilang region lang po ng bansa Ang yun. Ondoy siguro, Luzon, Metro Opo, Manila. oho. Alam mo naman yon. Yung Pepeng, bandang Bisaya ata yun. Oho. Pero itong palo ng langis na to, nationwide eh. Opo. Bakit hindi ginamit yung executive order? Samantalang ang pinag-uusapan, national emergency. Yun ang gagamitin mo eh. National emergency, nasa saligang batas at yun ay nireplicate ng executive order na yun. Tama. Oo nga, no? Ba't nga? Dahil nga siguro na kung ipatutupad yon, baka magkaroon ng malaking kalugihan sa part ng petroleum company. Hindi Okay? pinag-uusapan yun. Kailangan consistency. Kasi noon, bagyo lang yun. Hindi naman buong Pilipinas ang apektado. Pero sa pamagitan ng executive order na freeze. Price freeze, opo. Oh. Marami yung price freeze na pati ng petroleum company. Tama po kayo. O Pati eh mga bakit gas station. ngayon? Hindi man lang kahit isang araw, 3 araw, hindi man lang nagkaroon ng freeze ng presyo. Baka may matinding pagtutol ng mga petroleum company dyan, sir. Hindi, pinag-uusapan natin yung consistency ng governance, di ba? O, kung halimbawa, yung patakaran ng DOE, pareho naman. Executive order, pareho naman yung kanyang nilalayon. In times of national emergency. O, emergency naman talaga eh. Pero baka hindi daw po parehas ang epekto sa petroleum company. Na-freeze nga. Na-freeze nga. Nagawa na dati. Nagawa na dati. Nagawa na natin. Nagawa na dati. Kasi noon po, at least mababawi pa sa ibang, baka hindi ganun kalaki ang mawawala sa kanila, Sen. Hindi, pinag-uusapan natin, finraise nila. Well, tama Okay. po kayo. Opo. Kung nagawa noon, ba't hindi magawa ngayon? Correct. Kung kayang gawin noon, ba't hindi Anyway, magagawa kaugnay po ngayon? ng pagkatapos ng peak season, formal pong nagtapos ang pilot testing ng online reservation. Dating mayor ng kung mali-mali, nauubos mo na isa eh. Ay, nako. Anyway, San, pag-usapan nga natin, kasi maraming nabubuhay na mga panukala ngayon dahil sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo at ano-ano pa man, kanya-kanya po ang ngayon, lutangan ng mga panukala kung paano ba natin ito maagapayanan. Pero, ang higit na nakatawag ng pansin sa amin, Sen, yun pong inyong pinanukala. Ito po yung dati ko nang narinig pero parang wala nagtatagumpay eh. Yun pong waste to energy bill. Isa lamang yan sa mga proyekto na kung tawagin ay pinanggagalingan ng renewable energy. Yes po, Kasi ang kagustuhan nga natin noon, dahil nga sa kailangan nating maproteksyonan ng ating kapaligiran, ng ating environment, so pinag-iisipan ng pamahalaan na sana ay mas maraming renewable energy ang ating ma-harness sa mga darating na panahon, no? Solar, wind, waste to energy, hydro, at lahat ng hindi gagamit ng fossil fuel. Iyang waste to energy, matagal ng matagal ng programa na hindi nga masyadong maitaguyod dahil ang panggagalingan kasing raw material, yung mga basura, yung Yes mga po. Napakarami ng basura sa Pilipinas, Sen. ang problema kasi gagamit ka rin ng meron ding incinerator kasi na gagamitin dyan. Yung sa Clean Air Act baka kumontra. Oo, kailangan kasi ma-amyenda mo yung mga ibang batas na dapat yung incinerator na gagamitin ay hindi talaga siya mag-i-emit ng Opo, kahit walang anong emission. pollutant sa atmosphere. Kasi isa pang problema dyan, ang suliranin kasi dyan sa pagkuha ng basura. Dapat sana itatayo mo yan kung nasaan yung lugar na bastante yung paggagalingan ng raw material na basurahan nga yan. Okay. Kaso, ito yung nagiging problema dyan. Yung mga mayor kasi,
alam mo na, sila yung merong jurisdiction sa Hahakot ng basura. paghahakot ng basura kung saan itatapon ng mga landfill yan. Ano? Meron tipping fee dyan eh. Naku, yan, So, may- nakitaan yata. So may pinagkakakitaan dyan. Ang sabi ko, yung pinagkakakitaan ninyo, kausapin ninyo yung gagawa ng WTE, yung waste to energy, Oho. kung talagang kailangan kayong kumita pa. Pero kalimutan nyo na yun kasi, alam mo, yung bansa na muna ang ating unahin. Opo. Hindi na yung pinagkakakitaan ninyo. Nako. Nandun palang medyo merong konting May bottleneck. may bottleneck pa rin sa... Kasi, Wala ang tipping fee ba ho ba dyan? ilang mayor ang kakasangkapanin mo kasi Opo, opo. bago ka makagawa ng palagay mo, hindi naman marami ang manggagaling dyan. Siguro, pinakamarami na dyan, makakakuha ng 10 megawatts siguro dyan eh. Opo. Pero yung gagamitin ng basura, talagang tunay-tunilada. Marami ho. Tama So, kayo. sa mga tweet, kakasangkapanin mo yung mga ilang mayor, dito mo na itapon, dito na lahat yan. Pag-iisahin. At kinakailangan may segregation pa yan. Yun nga, yun nga. Okay. So ang dami ring technical na issues na dapat pero talagang doable siya. Ayun. Doable siya. Kasi kung basura pag-uusapan sa inyo, dito sa atin, gabundok ang maraming basura dito eh. Oh, nahiring na namin yan eh. Ang pinag-uusapan na lang diyan ay yung mga detalye. Meron din kumukontra eh. Ang dami rin kumukontra Ano diyan. yung mga position din ho ba dito? Kasi dati ang mga mayor, kapag halimbawa, isang lugar, nandun yung landfill, doon itatayo, edi kita po ganansya nung mayor kasi lahat yung magbabayad sa kanya ng magtatapon eh. Di ba? Kaya nga. Yung iba naman meron din sariling tapunan. Doon na mismo. Ayoko dyan kanya kasi may... Yung sarili akong landfill. yung aking Ayun tipping lang. fee dito ito eh. Yun nga ang pag-uusapan. Andun ang bayan. Kung saan ilalagay. Oo. Pag-aagawan eh. Hindi, kasi kung iba naman, ang kontrata dyan, hauling eh. Yung hauler, di ba, yung humahakot ng basura. Karaniwan sila rin yung hauler, di ba? Yun lang. Mga kaibigan nila yung hauler. Hanap buhay din pala ito. Yung may-ari ng landfill, sila rin yung magkakausap dyan. Oho. Kaya kung minsan nga nababagalan, hindi kagad na isa sa katuparan ng isang napakagandang mga proyekto, isipin mo, sabi ko nga dun nung nagmi-meeting kami, Opo. mas lalo nga bigyan nyo ng priority ito sabi ko. Kasi yung waste to energy, dalawang bagay ang nagagawa niya. Oho. Nasasagot niya yung suliranin tungkol sa basura dahil nga yung basura nako-convert into energy. Opo. Pagkatapos nakaka-produce siya ng energy. Samantalang yung solar, sabi ko, tsaka wind, hindi naman nakakabawas ng basura yan. Opo. So ito lang, waste to energy lang, malaki na yung ganansya mo rito eh. Kumita ka na ng konting energy, nakapagpasinag ka na ng isang barangay, 3 barangay halimbawa, nalinis mo pa yung environment. Oho. Kaya ano siya, maganda siyang ilaban. Di ba? Kasi dati marami na ako narinig na nagpanukala niya, mga mayor, etc. Pero parang hanggang ngayon po, sa buong Pilipinas, wala pang nagtagumpay na waste to energy sen eh. Di ba? At saka yung isa pang kaakibat kasi ng problema dyan, di halimbawa, umaandar na. Oh, yan. Umaandar na. Yung problema sa grid, na yung may tinatawag na net metering kasi kinakailangan kumonekta ka sa metering yan eh. Sa grid, oo. Hindi pa masyadong malinaw. Walang incentive dun sa regulasyon ng ERC. Okay. Dapat sila yung mag-incentivize para sa ganun, mas lalong dumami. Oo. Kaya kapag hindi mo binigyan halimbawa ng incentive para makapag-produce siya ng marami, ba't siya magpo-produce ng marami? Samantalang yung doon sa net metering, hindi siya kikita ng mas malaki. Kasi merong parang limit yung kayang kunin ng grid. Ganun po. Ang dami dapat na isaayos. Sa ayos muna pala, ano? Di, i-pattern nyo din. Di ba, meron ngayon mga bahay na solar cell, eh, na pagka sumusobra na, bumabato ka ngayon sa grid. Hindi, kaya Binabawas na lang sa ano mo. hindi mo nakikita sa mga solar lang. Yung isang bahay niya lang. Diba, yung buong bubungan niya. Opo, yan. So may nagagamit na siya sa halimbawa sa 2 electric pan. Aircon, yan. O, sabi na. Hindi, wag na mo yung aircon. 2 electric pan halimbawa, tsaka 8 bombilya. Oh, yan. O Oo. isang radyo halimbawa.
So, solar yon. Opo, pinapansin. Solar yun. Ngayon, kung sobra doon, Oh. makakakuha siya ng credit doon sa kanyang, kung halimbawa, yung electric cooperative. Oh, yan. Oh. Di ba? Opo. So, meron siya makukuha rebate doon halimbawa. Mababawasan Kaso yun. lang, doon sa sinasabi kong net metering, meron siyang cap na 100 kilowatt hours lang eh. 100 ganun kilowatt. ba? Oo. 100 kilowatt. Paano kung halimbawa industrialist ka, isang malaki ang kumpanya, ang laki ng lugar mo para makapagtayo ka ng maraming solar panels. Opo. Eh meron kang limit. Hanggang 100 lang, okay. Hindi niya pakikinabangan eh kung ganun lang eh. Lugi. Dapat ayusin lahat yung ano. Oo. Sabihin, as Ang men... tawag nila yung JEP, yung Green Energy, tas may AP eh. Opo. Dapat maraming dapat ayusin sa regulasyon ng ERC para sa ganun, yung lahat ng programa patungkol dyan sa mga renewable energy ay matupad sa lalong madaling panahon. Dapat pala ito unahin, Sen. Bago natin Hindi lamang yung waste to energy. Ang pinaka dyan yung solar. Ayan, napakarami ng Pagkatapos solar yung wind, wind, waste to energy, hydro, geothermal. Kasi nga, ang kanilang projection sabi niya, by 2030, Okay. kailangan, sabi niya, 40% na ng ating energy nanggagaling na sa renewable. Paano mo kukwenta ngayon pa lang, 15% pa lang yata. 2026 na tayo. By 2040 kanya,